1963 nang magsimula ang pagsibol ng career ng batang Vilma Santos sa mundo ng showbiz. Pinabilib niya ang lahat sa kakaibang performance niya sa pelikulang Trudy's Liit na nagbigay sa kanya ng maagang karangalan bilang Best Child Actress ng FAMAS. From a child actress, naging teen star, parte ng isang love team, comedian, sexy actress, superhero, madre, mistress, AIDS victim, OFW, at maging sirena, name it, Ate V has probably done it. At sa halos 50 years ni Ate V sa showbiz, nagawa niyang sakupin ang recording industry, television hosting, at nakagawa siya ng mahigit kumulang 200 pelikula. Humakot ng mahigit 60 Best Actress Awards. 4 sa mga ito ay mula pa sa international award-giving bodies. Consistent box office queen at iba't ibang mga roles na naging iconic sa mundo ng pelikula. Nag-eksena kami sa pagtumingin ka sa mata niya, ramdam mong nanay mo siya talaga. Napakasaya sa set, napakagaan ng trabaho pag nandun ang isang Vilma Santos. Wala akong nakatrabaho kasing katulad ni Vilma na sobrang magmahal ng kanyang trabaho talaga. Pinagmamayabang ko yon dahil talagang si Ate V lang ang nakagawa ng mga ganong klaseng production number. Gawin man nila ngayon, syempre kakaiba yung Star for All Season ang gumawa. Taong 1998 naman nang suungin niya ang mundo ng politika, kung saan hanggang kasalukuyan ay pinapatunayan niyang handa siyang magbigay ng kasiyahan maging sa harap o sa likod ng kamera. She commands very, alam mong authoritative, but at the same time, hindi siya pushy. May sweetness pa rin, may lambing pa rin pagka nag-ano siya. Kanya, at sa kabila nito, nagawa pa rin niyang pagtuunan ng pansin at labis na pagmamahal ang kanyang pamilya. She is a very perfect woman. She's a perfect mother, and she is also a perfect friend. Andyan siya, hindi siya nawawala kahit saan mo siya ilagay. Namumulaklak, namumukadkad, talagang kumikinang. Kaya naman hindi ko maitatangging isang malaking karangalan talaga ang makapanayam si Ate V on this very rare chance. Sa dinami-dami po ng ginawa niyong pelikula, na halos narinig ko po almost 200. Yes, oo. Ano yung pinakatumatak sa puso niyo? Naku, nanay ko, madami. Mahigit 200, maraming memorable. Definitely, unang-una yung Trudy's Liit kasi title role yun. And then I won first Best Child Actress sa FAMAS. Ang galing. Memorable, nagdarna ako. Lahat ng inaasam ng mga baguhan, maging Darna, recording maging artist. Jess. Oo naman. Biglang ganun. Naging recording artist, dumaan din ako sa pagkakaroon ng love team. Pero dumating din ako sa turning point ng career ko yung Burlesque Queen. And then na-consider na actress na naging box office, nagkaroon ng mga Best Actress Awards. So, ang pinaka-importante lang sa akin, I guess, yung latter part ng career ko, isa ko sa masuswerte na nabigyan ng mga films na memorable at relevant films. Relasyon, of course, first Grand Slam, but I was able to make unang-unang about autism sa Ipagpatawad Mo, Dulsura Cortez about AIDS. So, kung memorable, maraming memorable films na nakagawa ako. Hindi naman natin may iwasan dito yung, syempre may pumuporma sa inyo ng mga leading man. Sino yung mga pumorma? Madami. Yan naman, ganyan lang yan kung makakalusot. Nasa iyo na yan kung palulusutin mo. Tama ba yun? So, pero yung mga ligaw-ligaw, ganyan, natural yan. So, nasa sa babae na rin yan kung palulusutin mo. Si Lucky ba, pinalusot mo? Oh, meron ba akong sinabi? Tinanong ko lang yung anak ko, Game, tuloy mo natin. Tinanong ko lang O, sige, game. Sorry po. Okay, game na uli. Babe! Ito, yung linya po sa pelikula. Ano yung paborito niyong linya? Di ba yung mga pelikula, merong mga mark, may mga trademark? Oo, madami. Unang-una, si Val. Di ba? Palagi na lang si Val. Ewan ko kung naalala pa nila yon. And then, pangalawa, yung para kang karinderyang bukas sa lahat ng gustong kumain. Palimos ng pag-ibig. Tama, with Dina Bonavi and Edu. And then, of course, Sister Stella L. Kung hindi tayo kikilos, sinong kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Mabuhay si Cadencio. Ganyan.
Mga ganyan. May mga memorable lines talaga. Okay. Mapunta po tayo kay Ate Guy. Okay. Di ba po may mga fans na talagang nag-aaway dahil sa rival ninyo? Totoo yan. Ano, nakaka-apekto po ba yun sa inyo? Noon, talaga nag-aaway. Diyos ko, talagang patayan noon. Hagisan ng mga basag na bote, hiwaan ng blade, tusukan ng pardible. Ganon fanatics talaga. But I guess it helped us. Nakita namin kung paano kami talaga minahal ng mga fans namin. And siguro in a way, it made our career healthier. But ngayon, syempre hindi pa maalis. Hanggang ngayon meron pa. Pero sana lang, ako personally, ang approach ko is more mature na. Kasi we're not getting any younger. Sana naman yung mga fans namin mag-mature na din. So, the competition, it can be healthy. And that's good. Kasi pag-uusapan ka, and that's good for us. Pero yung para ma-personal pa, para wag na, graduate na, mature na kami para dyan. But whether you like it or not, the rivalry will always be there. Which I think, nakakatulong sa aming dalawa pareho. Pero ano po yung talagang relationship nyo ni Ate Guy? Magkumare, inaanak ko kasi si Kiko. Okay. Inaanak ko si Kiko. So, ayan. So, kaya ang tawagan nga namin usually Mare. Oo. Sa intriga naman po, syempre sa showbiz hindi maiwasan yung intriga. Ano po yung pinakamatinding intriga na pinagdaanan niyo? Naku, marami. Nanay ko, day. Buti na lang naging kahit papano, it made me a stronger person. Nagkaroon din ako yung, Betamax Queen. Yan, katulad po, paano hinahandle yung mga And then, noon, I was so affected. There was a time na chismis pa, nagpakamatay ako sa problema ko dyan because of the Betamax issue. But again, you know, pag alam mong hindi totoo, matapang ka di ba? But at the same time, tao rin tayo, kahit paano naapektuhan tayo ng Saka negatibo, family, tama? syempre. Plus the family. So, that time, I was very, very sensitive. Nung una, bawat issue sinasagot ko talaga. Ang tapang ko talaga, tsaka iniiyakan ko. Ngayon, hindi na, namimili na ako ng gera. Kung kapatol-patol yung issue, okay. Pero kung hindi naman, and it's just one of those, why waste my time? Mas marami akong dapat isipin ngayon, like, paano kung pumutok ang Taal? Paano yung naghihirap sa Batangas? Which is my responsibility. So, ngayon, mamili ka na lang ng papatulan. Kung hindi ka patol, no more, no need. Hindi na. naman. Oo naman. Yan Kuha tayo ng tip ka. Magaling siya mag-host, no? Ang galing, no? So natural, ha? Tuloy mo. Tinuturuan po ko ni Luis. Gano'n? Anak, ha? Parang ako pinawisan. Parang ako yata pinawisan. Teka, okay, game. As the controversial gets more personal, naging mas nakakaintriga na rin ang usapan. Mapunta naman po tayo kay Luis. Okay. Ayan ang gusto ko. Okay. Yan, oo. Pero kasi hindi rin ako pakialamerang nanay. Ma'am ka na nga rin Pinaka-protective, pala. ganon. So, naiintindihan mo yung gusto ko sabihin. Ganon talaga po, tita. Ang mas matitindi pang revelasyon ni Governor V, tutukan nyo sa pagbabalik ng Showbiz Central.